Sweetheart, Albert whispers behind me. Don't talk to me, Albert, until we clear this new mess again. Matigas na sagot ko. Jesus, Athena, wala nga akong binuntis. There was never any woman in my life but you. But only you, ni hindi ko na nga magawang lumingon pa sa iba mula nang dumating ka dito. Ang mambuntis pa kaya? I stopped from walking at tinignan siya. Malay ko sa'yo. Baka nung mga panahon na buwisit ka sa akin, o yung mga panahon galit na galit ka sa akin, o di kaya nung umuwi kang nakainom at lasing ay hindi mo na malayang may naikama ka pala. I yelled at him. Hinihingal ako sa pagsasalita. Nakakaasar isipin na may nakasiping siyang iba habang andito na ako sa pamamahay niya. Curse him, he sighed. Umakbang ito palapit sa akin at kahit pumiglas ako ay nagawa niya akong ikulong sa kanyang mga bisig. Mahal na mahal kita, I swear, with all my heart. There was no other woman who came into my life after you, Athena. Mula nang dumating ka, ginulo mo ng puso ko't isipan. I am head over heels in love with you. Buong pagkatao ko, buong buhay ko, ikaw lamang ang minahal ko ng ganito. You are my first and you will be my last. Punong-puno ng pagmamahal na sambit nito sa akin. Ang mga mata nito ay namumungay at nasasalamin doon ang katotohanan ng kanyang mga sinasabi. Tumango ako. Mahal din kita. Ikaw lang, Albert. Nabasag ang busis ko. Yes, siguro magagalit ako sa maaaring malaman ko, but it won't change the fact that I am in love with him and I will forever be in love with this man beside me. Come, let's meet this woman. We'll see kung ano talagang pakay nito. Inakbayan niya ako at sabay kaming humakbang papuntang hagdanan. Kabado ako habang bumababa kami. Hindi ko mawari kung bakit tinatambol ang puso ko. Namamawis ang aking palad at panilama ang pisil ni Albert doon. Tiningala ko siya at sinalubong niya ako ng halik sa labi. Pagkarating namin sa living room ay ang senyora agad ang nakita namin. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Tinay, bungad nito. Sino po ang dumating? Tita, I asked. Someone cleared her throat. Sabay-sabay kaming lumingin doon at agad na nalaglag ang aking panga sa nakita. Of course, I know this woman. Ate, I exclaimed. Nakakrus ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib. Naka-white maternal dress ito na lagpas tuhod at sa sugat ko nakatitig ang mga mata nito. Dahil naka-sleeveless shirt ako, kaya naklaro nito ang mga nakagos kong sugat. Humakbang ako palapit sa kanya, but her eyes are full of anger. What is wrong in her? Ate, bakit ka nandito? Hindi ka dapat bumiyahe. Wika ko pagkalapit ko kaagad. Pero imbis na lumapit din ito sa akin, ay humakbang ito patungo sa direksyon ni Albert. Nagimbal ako nang lumapat ang malutong na sampal nito sa kaliwang pisngi ng lalaki. How dare you hurt my little sister? She shouted. Ate, dinuro nito si Albert. Ikaw lalaki ka. Wala kang alam sa pinagdadaanan ng kapatid ko mula nang umalis yan dito. Ilang buwan na ang nakakaraan. Walang gabi na hindi kanya iniiyakan. Naghirap siya. Nagdusa siya sa pag-iwan sa'yo. Pero bumalik siya dito para alagaan ka. Suyuin ka, mahalin ka ulit. Pero ito'y gaganti mo sa kanya. Pinahamak mo ang buhay niya. Muntik na siyang mamatay nagdahil sa'yo. Hinampas nito ang dibdib ni Albert. Ate, awat na. Hinila ko ang isa niyang kamay. Walang kasalanan si Albert. Kagustuhan kong mangyari yon. Hindi ko alam na umiyak na pala ako. Hindi makapaniwalang nakatingin lamang siya sa akin. Sinuklay ni ate ang kanyang buhok gamit ang kanyang daliri at hapong-hapo na umupo sa sopa. Tinay, handa kang ibuwis ang buhay mo para sa kanya? Ako ba, bunso, naisip mo nung ginawa mo yun? Paano ako? Ayaw mo bang mabuhay para sa akin? Sa tingin mo, makakaya ko pag nawala ka? You're the only sister that I have. Hindi mo alam kung gaano ako natakot nang malaman ko ang balita. Diyos ko, Athena, hinimatay ako nang mabasa ko yon. Garalgal ang boses nito at sumisinghap. Ate, lumuhod ako sa panan niya at niyakap ko ang kanyang bilugang tiyan. Mahal ko siya ate. Umagulhol ako doon. Ilang sandali na tumahimik ang paligid at walang nagsalita. Tanging mga hikbi lang namin ni ate ang maririnig sa buong kabahayan.
Maya-maya ay naramdaman ko ang paghaplos nito sa aking ulo. Athena, pinag-alala mo si ate? She says, I'm sorry, nawala sa isip kong tawagan ka. Hindi ko akalain na makakarating sa iyong balita, ate. Dinungaw ko si ate na wala ng bakas na galit ang mukha nito. Hindi ko naman kasi akalain na magiging headline iyon sa buong lalawigan ng Davao. Nakalimutan kong hindi nga pala basta-bastang tao lamang si Albert. Tumikim si Albert, kanina pa pala yun doon at hindi man lang kumibo. At kahit nasampal at nasapak siya ni ate ay nakayuko lamang ito kanina. Could I speak with you for a second, Ate Celine? He speaks. Hindi nakaligtas sa pandinig ko ang pagtawag nito na ate kay Ate Celine. Tumango si ate at tumayo. Inalalayan ko ito at mukhang nahihirapan na sa laki ng tiyan. Parang gusto ko tuloy magalit sa doktor dito kung bakit binigyan ito ng permisong makasakay sa airline. Where's George? By the way, wala nga pala si George sa paligid. Nag-check-in kami sa bayan. Ako lamang sumugo dito at pinaiwan ko siya. I'll ask the driver to pitch him. Please stay in our house. We have enough space here and Athena would be glad if you stay here with us. Mabiling sambit ng ginang na kanina pa nananahimik. Please ate, pag-iisipan ko po. I'll decide later after I heard what your son wanted from me. Magiliw namang sagot ni ate sa ginang. Bumaling si ate kay Albert. Siguraduhin mo lang na magugustuhan ko ang sasabihin mo sa akin, Mr. De La Puente, dahil magkamatayan na kukunin ko si Athena mula sa iyo at hindi mo na siya ulit makikita pa. Albert cleanses jaw. Try me. Napapikit ako. Not again, oh Lord, don't make me choose. You complete me. Kabado ako para kung tangang pabalik-balik lamang sa paglalakad dito sa malawak na sala ng mansyon. Kanina pa sila ate at Albert na nag-uusap sa loob ng library. I wonder what they are talking about and what's talking them so long. Gano'n ba ka-importante ang pinag-uusapan nila? Napapitlag ako when the door of the library clicks. Bumukas yun at iniluwa si ate. Una siyang lumabas at si Albert ay nakabuntot sa kanya. Blanco ang kanilang ekspresyon sa mukha at mas lalong napalakas ang tibok ng puso ko. Si Senyora Eliza ay kampante lamang nakaupo sa sopa at walang bakas ng pagkabahala sa mukha. Tumikim ako. So, mahina kong sabi at naghihintay sa idudugtong ni ate. George is on his way. Ang simpleng sagot nito. Natulala pa ako at hindi nag-sink in agad sa utak ko ang sinabi ni ate. He's on his way to get her. We'll be staying here for a week, bunso, dagdag na ate at naging malinaw sa akin ang lahat. There's a small smile from on her lips. Napatalon ako at hindi ininda ang pagkirot ng aking sugat. Agad kong niyakap si ate at hinalikan sa pisngi. Thank you, I say and she just nod. We hug each other. Si Albert na nasa likod ni ate nakangiti sa aming dalawa. I love you, I mouthed at him at he replied the same thing. I smiled and I gave him a flying kiss at sinalo niya ito sa hangin. At itinapat ito sa kanyang labi. I giggle. Hindi ko alam kung anong pinag-usapan nilang dalawa at hindi ko na lang din siguro sila uusisahin pa bilang respeto na lang din. Ang malaga ay nagkasundo silang pareho. Sila na parehong pinaka-importanteng tao sa buhay ko at masaya ako na hindi na kailangang umabot sa punto na mamimili ako sa kanilang dalawa dahil tiyak akong masasaktan lang kami. Pare-pareho, everything is smooth sailing. Ilang araw na na-enjoy namin ang todo ni ate ang isa't isa. Halos kami lagi ang magkasama sa lahat ng oras at si Albert ay walang reklamo naman. In fact, he's very good host for George at mukhang may pinaplano ang dalawa para sa business. George fell in love with the whole place all at once at natutuwa ito sa mga taong nakakasalamuhan nito araw-araw. Ate Celine didn't bother to argue with me with our sleeping arrangements. She knew where I am sleeping at nagtaas lamang ito ng kilay at hindi kumibo. I know she understand and I'm glad she does dahil ayoko na sana pang makipagtalo na naman. I can't sleep without Albert beside me. May parte ng pagkatao ko. Ang kulang kung hindi ko siya katabi sa higaan. Kung hindi ko masusulyapan ang mukha nito before I go to sleep and when I wake up in the morning, I guess I'm getting dependent on him. Oh well, my life depends on him now, so I should better stop wondering.
Naipasyal ko na rin si ate sa dati naming bahay and we spent our day there reminiscing the past. Ang bahay at lupa ay nakapangalan pa rin sa akin at ang sakahan namin ay mas lalo lang lumago sa tulong na rin ng mga tauhan ni Albert na kanyang itinalaga. Ate became emotional whenever we talk about our lost parents. Siyempre, sino ba naman ang hindi? But then, I believe that everything happens for a reason. At isa yun sa dahilan kung bakit naging mas matatag kami ni ate sa paglipas ng mga panahon. Kung paano kami nakapagbuno sa pang-araw-araw na buhay. Kung paano paano namin nairaos ang hirap ng buhay. Masarap magbalik tanaw kapag ganitong nasa punto ka na kontento ka sa kung ano man ang mayroon sa'yo ngayon. Mas masarap mabuhay pag alam mong nalagpasan mo ang lahat ng yun na nakataas noo at walang pagsisisi. Nawala man si nanay sa amin, may pumalit naman sa buhay ko, si Albert. Pag naisip ko ang nangyari ng gabing yun, kung paano ako napadpad sa bar na yun, natatawa na lamang ako. Well, it's the biggest turning point in my life. That time, natutunan ko kung paano magkagusto sa isang estranghero at kung paano ginambalan nito ang tahimik kong buhay. At kung paano lumago ang nararamdaman ko noon sa kanya hanggang naging pag-iibig na. Minsan, naisip ko, pasyalan ang lugar na yun pag may pagkakataon. Hi, Missy. Bati sa akin ni Albert isang umaga. Nasa balcony kasi ako ng kwarto namin at tahimik lamang na nakatanaw sa malawak na lupain. Hello, handsome. Sagot ko na nakangiti. Kadarating lamang nito. Madaling araw kasi nang umalis ito at nanganak daw ang isa nitong kabayo. Sinundo ito kanina ng kanyang katiwala. Baka sa mukha ni Albert ang pagod. Kahit maaga pa ay tagaktak na ang pawis nito. His ripped pants are a little dirtier. Ang manggas ng pulo na suot nito ay nakarolyo pa sa kanyang magkabilang siko at naka-leather boots. Din ito na halatang marumi na rin. Kakagising mo lang, sweetheart. Malambing na tunong ni Albert. Kumilos ako para sana salubungin ko siya ng yakap at halik. But he stepped backwards. Lumabi ako. I'm dirty, he laughs.